Dominant Protector. Credit to the author. 6,731-41. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Alam na ba ng alkalde? Gulat na tanong ni Terence. May narinig akong balita, pero hindi pa ito napapatunayan. Ikinumpas ng matandang lalaking may mahabang balbas ang kanyang kamay, ayaw nang magsalita patungkol dito, kaya iniba niya ang usapan. Kaibigan, saan mo nakuha ang impormasyon mo? Mayroon ka bang konkretong ebidensya? Nakita ko mismo ng sarili kong mga mata, totoo talaga. Hindi nakita ni Terence ang massacre, ngunit nakita niya ang mga daga at bubuyog. Malamang ay wala ng ibang tao sa inabandonang lupain na nakakita ng higit pa sa kanya, isa sa mga dahilan kung bakit ako pumunta sa sirang Cloud City sa pagkakataong ito ay upang ipaalala sa City Master na mabilis na magtayo ng depensa. Ang atake ng Darkness Magical Beast ay hindi isang bagay na madaling maharangan. Kaibigan, napakabuti mo, ang matandang ito ay lubos na nagpapasalamat. Casual na ikinuyong ng matandang may mahabang balbas ang kanyang mga kamay bilang pasasalamat. Hindi niya alintana ang sinseridad nito, ngunit kailangan man lang niyang ipakita ang kanyang saloobin. Isantibi muna natin ang bagay na ito. May mga tanong pa ba ang munting kaibigan para sa matandang Panginoon na ito? Basta't masasabi ko sa iyo, tiyak na sasabihin sa iyo ng matandang ito ang lahat ng alam ko. Na-activate na ang protection formation ng lungsod ng Starfield, at si Biden ay nakatitig kay Terence na parang tigre na nagmamasid sa kanyang biktima, hindi nagpapakita ng anumang kapintasan. Kahit na dumating ang mga Dark Demon Beast, maaari lamang silang umatake sa pamamagitan ng puwersa, hindi sa pamamagitan ng sorpresa. Natural na hindi kailangang mag-alala ang Elder na may mahabang balbas tungkol sa kaligtasan ng lungsod. Prangka ang City Lord, prangka rin ang Junior na ito. Sandali na tumigil si Terence, inayos ang kanyang mga iniisip bago nagpatuloy, ang pinakamahalagang dahilan kung bakit ako pumunta sa sirang Cloud City ngayon ay para makahanap ng Jade Box. Iniisip ko kung mayroon bang katulad nito ang Panginoon ng lungsod. Isang Jade Box. Ano ang dating? Ang matandang ito ay mayroong maraming iba't ibang uri ng Jade Box. Kung magustuhan ito ng munting kaibigan, maaari kitang bigyan ng humigit kumulang 100. Hindi napansin ang pagkislap ng sulok ng matandang may mahabang balbas, ngunit agad siyang tumugon ng may ngiti na parang walang nangyari. Isang ordinaryong kahon na jade lang ang Jade Box na ito. Nabalitaan ko na ang Jade Box na ito ay nasa pag-aari lamang ng Panginoon ng lungsod. Naglalaman ito ng sikreto ng inabandonang lupain. Kung mayroon nito ang Panginoon ng lungsod, ang Junior na ito ay handang magbayad ng malaking halaga para ipalit ito. Matalim ang mga mata ni Terence habang nakatitig sa matanda, hindi binibitawan ang kahit kaunting pagbabago sa ekspresyon nito. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa mabagal na tono, para mas maging tumpak, kailangan ko ang Jade Token at ang piraso ng mapa sa Jade Box. Sa totoo lang, hindi sigurado si Terence, ang iba pang mga Jade Card at mga piraso ng mapa ay magiging lihim ng alkalde, tulad ng kay Starfield Cheng. Napakadelikado ng tanong niya. Gayunpaman, nanliit at kumurap ang mata ng matanda, agad itong kinumpirma ni Terence. Gaya ng inaasahan, ang Panginoon ng lungsod ng sirang Cloud City ay mayroon ding Jade Token at Map Fragment. Dahil dyan, masasabi na niya ang direksyon ng kanyang paghahanap, na siyang magtanong sa mga Panginoon ng lungsod ng mga lungsod na iyon. Dapat ay may mahanap siya. Hindi ko alam kung ano ang hitsura ng Jade Box, Jade Tablet, at Map Fragment na sinasabi ng kaibigan ko. Mayroon bang mga bagay na maaaring gamiting referensya? Itinago ng matandang lalaki ang kanyang emosyon sa isang kisap mata at nakangiting tinanong si Terence, maraming ganitong bagay ang hawak ng matandang Panginoon na ito, anong mga bagay ang kailangan ng munting kaibigan? Panginoon ng lungsod, nasabi na ng Junior na ito na may kaugnayan ito sa sekreto ng inabandonang lupain. Hindi basta-basta matanggal ni Terence ang piraso ng mapa niya, nasa kalye pa rin naman sila, at napakaraming tao sa paligid. Pero bigla na lang umalis ang matanda bago pa siya matapos magsalita. Sumabog ang aura ng isang mapang wasak na cultivator, sinira ang sound barrier na itinayo ni Terence at sinubukang pigilan siya. May di maarok na balak ang taong ito at may binabalak. Mag-ingat kayong lahat, huwag ninyo siyang hayaang makatakas. Mahinahong utos ng matanda.
Hindi na niya inabala pang atakihin si Terence matapos gamitin ang kanyang aura para supulin ito, pabagsakin mo siya, gusto siyang personal na tanungin ng matandang amo na ito, huwag mong kunin ang buhay niya. Opo, Panginoon ng lungsod. Sabay-sabay na sumang-ayon ang mga tao sa paligid niya, at agad na sumugod ang dalawa sa kanila. Tuwang-tuwa si Biden. Nag-aalala siya na si Terence at ang Panginoon ng lungsod ay nagkakaroon ng maayos na pag-uusap, at napaprotektahan ng Panginoon ng lungsod si Terence. Bagamat sapat na ang isang level 9 array master para labanan ang City Lord, o mas mataas pa, ayaw ni Biden na masaktan ang City Lord. Ngayong hiniling na ng Panginoon ng lungsod na harapin si Terence, nalutas na ang lahat ng problema. Sirang lungsod ng ulap. Nagngingit-ngit si Terence, may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Ang gandang lugar para mainit na tanggapin ang mga bisita. Ano? Nagulat ang matanda, hindi niya akalain na nakakapagsalita pa pala si Terence kahit na pressured siya. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na itinago ni Terence ang kanyang lakas, at ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay nasa kaharian din ng pagdurog ng dagat. Biglang sumagi sa isip ng matandang may mahabang balbas ang mga iniisip niya at agad niyang napagtanto na hindi maganda ang lahat. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan si Terence. Sa katunayan, mali ang hula ng matanda. Ang dahilan kung bakit hindi natakot si Terence sa aura ng matanda ay dahil malakas ang kanyang spirit sense, hindi dahil magkapantay sila ng antas. Binubuli ang iilan gamit ang mga numero, binubuli ng malaki ang maliliit. Matandang lalaki, may hiya ka pa ba? Sumabog ang purong chi ni Terence sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang kanyang napakaliit na hakbang na parang paru-paro ay nag-iwan ng anino habang iniiwasan niya ang palad ng matanda nang halos hindi na niya ito napigilan. Hindi niya nakalimutang kutsain ang matanda kahit na abala ito. Bang 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 bang. Dalawang malalakas na kalabog ang halos sabay na umalangaw-ngaw, at ang dalawang amo na umakyat para suluhin si Terence ay lumipad pabalik ng mas mabilis kaysa noong dumating sila, bumagsak sa malayo sa lupa, hindi makabangon. Huwag mo akong pilitin na kumilos. Maaaring dumating ang Dark Demon Beast anumang oras, kaya ano ang saysay ng pakikipaglaban sa iisang lahi. Nagpigil si Terence at hindi pinatay ang dalawang amo. Habang umiiwas, hindi niya nakalimutang magpayo, Panginoon ng lungsod, dapat mong pag-isipan itong mabuti. Kung mayroon man, maaari tayong umupo at pag-usapan ito ng dahan-dahan. Ulol na bata, hindi mo ba nakikita na ayaw mabunyag ng matandang lalaking may mahabang balbas ang sekreto ng hanay ng mga mamamatay tao? Dahil alam mo na ito, tiyak na hindi kanya papayagang umalis ngayon. Biglang tumawa ng malakas ang nakakatakot na nilalang at sumingit, ipinakita ang kanyang pagiging superior bilang isang nakamasid. Hindi mo ba iniisip na alam ng matandang lalaking may mahabang balbas kung sino ang may hawak ng natitirang mga plato ng jade at mga piraso ng mapa? Ikaw na hanggal na bata, halatang hindi ka kilala ng iba, kaya gusto kanyang hulihin ng buhay para sa interogasyon. Senior Ghost, may katuturan ang sinabi mo. Ano ang dapat nating gawin? Umiling si Terence habang nakangiti ng mapait. Nagamit na niya ang teknik ng pagtakas mula sa kidlat, at talagang malakas ang matanda. Ang pag-iwas lang ay napakahirap na para kay Terence, wala na siyang lakas para mag-isip pa ng iba. Ano pa nga ba ang magagawa natin? Ibaba na lang natin itong matandang lalaking may mahabang balbas at tatanungin. Ipapaalam natin sa kanya kung nasaan ang iba pang mga jade plate at ang mga piraso ng mapa. Simple at mahusay lang ito. Ang malademonyo ay dominanti, na parang ang isang eksperto sa paghahati ng dagat ay isang putahe na madali niyang kayang hawakan. Bilasan mo, huwag mong sayangin ang oras. Patayin mo siya. Senior Ghost, pwede ba tumigil ka na sa kalokohan? Hindi mo ba iniisip na hindi madali para sa akin na itago ang buhay ko mula sa kanya? Gusto sanang umiyak ni Terence, pero walang luhang lumabas. Ang gusto lang niyang sabihin ay hindi lahat ng mananakop ay madaling maharap ng ganito kasaya at kasaya. Bukod pa rito, kailangan niya silang hulihin ng buhay, na mas mahirap pa kaysa sa direktang pagpatay sa kanila. 6,732. Sabi ko nga bobo ka, pero ang tanga-tanga mo talaga para sa matandang to. Puno ng pagkadismaya ang tono ng molditang iyon kay Terence, hindi mo ba nakita si Biden na may hawak na watawat ng array, sabik na subukan? Sige, agawin mo.
Biglang naliwanagan si Terence, paano niya nakalimutan ito. Ngayon, noong nakikipag-ugnayan si Terence sa ekspertong sumisira sa dagat, bukod sa mga palihim na pag-atake, ang pinakamalaking inaasahan niya ay ang mahiwagang hanay na si Dao. May handa ng level 9 array formation ang Broken Cloud City. Basta't makuha niya ang control array flag, magagawa ng sumpaman na iyon na maging ganap na kanya ang array formation sa loob lamang ng ilang minuto. Sa pormasayo ng proteksyon ng lungsod, hindi pa kasama ang isang matandang lalaki, kahit na magsanib puwersa ang lahat ng mga masters sa lungsod, kaya pa rin silang supalan ni Terence. Master Lee, mag-ingat ka. Makikipag-ugnayan sa iyo ang batang ito. Nakita ng matandang may balbas na si Terence na nagiging parang arko ng kidlat at sumusugod patungo kay Biden. Sumigaw siya ng may pag-aalala at hinabol ito. Panginoon ng lungsod, huwag kang mag-alala. Ang nakababatang ito ay naghahanap ng kamatayan. Malamig na tumawa si Biden habang ang bandila ng pormasayo na nasa kanyang kamay ay kumikinang ng maliwanag. Ang hindi nakikitang aura ng pagpatay ay patuloy na bumabagsak, binomba ang Thunder Art ni Terence. Karaniwan, hindi kailanman mahuhuli ni Biden ang Thunder Escape technique ni Terence, ngunit iba na ito ngayon. Nakatipon na siya ng hindi mabilang na mga killing formation sa paligid niya na masasabing parehong atake at depensa. Hindi ito agad nakapasok si Terence, na nagbigay kay Biden ng pagkakataong umatake. Master Lee, hindi naman masama ang pormasayon mo, pero hindi pa rin sapat para kitilin ang buhay ko. Biglang tumigil si Terence, may mapang uyam ng ngiti sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Biden, nakatayo ako rito. Subukan mo akong patayin. Paano ito posible? Nanlaki ang mga mata ni Biden sa hindi makapaniwala. Paano mo nalaman ang depektong ito? Ang pormasayo na tila hindi mapasok ay hindi naman pala perpekto, nakatayo si Terence sa isa sa mga ito. Sa ugat nito, ito ay dahil ang level 9 array ni Biden ay hindi pa sapat ang gulang. Hindi ito matutuklasan ng mga ordinaryong tao, ngunit sa paningin ng isang Grandmaster, masasabing puno ito ng mga butas. Sa tingin mo ba isa kang level 9 formation master dahil lang sa nag-set up ka ng isang immature level 9 formation technique? Kalokohan yan. Tumawa ng may paghamak si Terence at iniwasan ang atake ng matanda. Lumitaw siya sa blind spot ng isa pang formation at nagpatuloy, ang isang grade 9 formation spell na puno ng mga kapintasan ay hindi maihahambing sa isang perpektong grade 8 pinnacle formation spell. Bilang isang array master, inuuna mo ang kariton bago ang kabayo. Isang biro. Namula at namutla ang mukha ni Biden, at hindi siya makapagsalita. Tumama ang bawat salita ni Terence. Kung pag-uusapan ng lakas, ang kasalukuyang hanay ng mga tagapagtanggol ay mas malakas ng maraming beses kaysa sa orihinal na hanay ng mga tagapagtanggol sa usapin ng pag-atake at depensa. Gayunpaman, sa usapin ng pagkakumpleto at kalinisan, ito ay lubhang nabawasan. Para bang isang eksperto na gumamit ng espada ay biglang gumamit ng halberd. Tila tumaas ng malaki ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake, ngunit ang bilang ng mga kahinaan na maaari niyang gamitin ay tumaas din ng malaki. Ang pakikipaglaban sa isang eksperto na kapantay niya ay parang pagsusumamo lamang ng kamatayan. Master Lee, huwag mong pakinggan ang kalokohan ng junior na ito. Umungol ang matandang lalaking may mahabang balbas, sinusubukang gisingin ang nalilitong si Biden, mad-ulash ang teknik ng paggalaw ng junior na ito, pero hindi malakas ang kanyang lakas. Huwag kang mag-alala, Panginoon ng lungsod. Hindi siya maaaring tumakbo. Umiling si Biden at malakas na tumugon. Pagkatapos, mas nabaliw niyang pinaandar ang array, Panginoon ng lungsod, makikipagtulungan ako sa iyo. Tumigil ka na sa pakikipagtulungan at ibigay mo sa akin ang mga array flag mo. Biglang lumitaw ang boses ni Terence sa tabi ni Biden, at direktang hinawakan ng kanyang palad ang bandila ng control array, hayaan mong turuan ka ng batang Panginoong ito kung paano tunay na maglaro gamit ang mga pormasayon. Hahaha, Terence, naging tuso ka na. Nangahas ka pa talagang takutin si Biden. Bulalas ng sumpaman, puno ng papuri sa ginawa ni Terence. Ang matandang hanggal na iyon, si Biden, at ang munting hanggal na iyon, ang kanyang anak, ay tunay ngang magkamag-anak. Kung iginiit niya na gamitin ang pormasayon para pumatay, hindi ka sana makakalapit sa kanya ng madali ng ilang panahon. Magagamit mo lang ang hindi kumpletong pormasayon para protektahan ang iyong sarili.
Hindi ko inaasahan na magdududa si Biden sa buhay niya pagkatapos marinig ang ilang salita mula sa iyo. Gusto niya talagang gawing trapang aura ang killing aura. Ang orihinal na imperpektong porma sayon ay lalong naging hindi matiis habang nagbabago, at ang condensed killing aura ay tumutulo rin kahit saan. Isang tanga. Ang mahalaga ay hindi si Biden kasing talino ni Senior Ghost, maaari siyang maging hanggal kung hindi siya mag-iingat. Maganda rin ang mood ni Terrence, napakaayos ng mga bagay-bagay na hindi niya moari. Ngayon, nasa kamay na ng Senior Ghost ang mga pamamaraan. Madali lang naman. Kapag hawak ko na ang control array flag, ang pag-control sa buong defender array ay kasing dali lang ng pag-flip ng kamay ko. Hindi nagsisinungaling ang walang hiya. Pinag-aralan na nila ni Terrence ang buong porma sayon gamit ang kanilang spirit sense. Nang makuha na nila ang mga watawat ng porma sayon, napalitan na ng mga may ang kontrol sa porma sayon. Hinahanap mo ang kamatayan. Nang makitang natanggal na ang watawat ng hanay ni Biden, agad na umungol ang matandang may mahabang balbas at nagunat ng dalawang palad. Ang dumadagindong na purong chi ay sumulpot, tinatakan ang lahat ng ruta ng pagtakas ni Terrence at nilamon ang kanyang katawan sa isang iglap. Sa ganitong pagkakataon, ayaw ng matanda na may iwanang buhay, handa na siyang patayin si Terrence. Muntik na. Muntik na akong mapatay. Pinunasan ni Terrence ang kanyang malamig na pawis, ramdam pa rin ang takot. Napunit ang kanyang imahe, at ang kanyang tunay na katawan ay lumitaw sa ibang lugar. Matandang Panginoon ng lungsod, ang ginagawa mo ay talagang hindi tama. Bago pa siya matapos, isa na namang marahas na chi ang dumating at pinunit ang katawan ni Terrence. Tatlong pagpapakita ng dragon na nasa ulap. Matandang lalaki. Dahil napaka-agresibo ninyo, huwag ninyong sisihin ang batang Panginoong ito sa pagiging bastos. Kumislap si Terrence sa kabilang direksyon at sinimulang buhayin ang porma sayon gamit ang mga watawat ng porma sayon habang sumisigaw. Ang parehong hanay, kapag kontrolado ng ibang tao, ang lakas ay ibang-iba. Sa isang iglap, ang matandang humahabol kay Terrence ay naharangan ng hindi mabilang na mga porma sayon. Hindi man lang siya makahakbang paabant at tanging ang nakikita niya lang ay ang pagtalon ni Terrence sa di kalayuan. Napakalakas niya. Bulong ni Biden sa sarili, ang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Siya mismo ang nagtayo at nagpahusay ng mahusay na hanay ng lungsod na ito, at ang kanyang antas ng daw sa hanay ay tiyak na walang kapantay sa inabandunang lupain. Gayunpaman, sa mga kamay ni Terrence, ang kapangyarihan ng hanay ay mas malakas pa kaysa sa nag-set up nito, Biden. Gaano ba kakilakilap ang husay ni Terrence sa mga porma sayon? Master Lee. Huwag kang tumayo lang dyan. Ito ang porma sayon mo. Sigaw ng matandang lalaking may mahabang balbas. Matapos niyang malampasan ang 7 o 8 killing aura, labis na siyang naiirita. Bilasan mo at bawiin mo ang kontrol. Ang buong sirang Cloud City ay nasa kamay ni Terrence, at gusto siyang kainin ng matanda ng buhay, ngunit nakatayo pa rin doon si Biden na parang nakakita ng multo. Sumigaw din ang nakaabong elder at ang iba pa, na sumali sa grupo na umaatake kay Terrence. Gayunpaman, hindi lang isang tao ang kayang atakihin ang hanay ng mga tagapagtanggol ng lungsod. Ang buong sirang Cloud City ay nasa loob ng saklaw ng kanilang hanay. Hanggat may sapat na espiritual na enerhiya, hindi mahalaga kung gaano karaming tao ang mayroon. 6,733. Huwag kang mag-alala, Panginoon ng lungsod. Tiyak na babawiin ko ang kontrol. Nanginig ang buong katawan ni Biden, at palihim niyang pinunasan ang kanyang malamig na pawis. Bagamat gusto niyang gumawa ng isang matatag na pangakong militar, wala siyang lakas ng loob na magsalita. Ang batang iyon na biglang lumitaw mula sa kung saan ay may malalim na kasanayan sa pag-aayos. Kaya ba niya talagang bawiin ang kontrol sa pag-aayos ng lungsod? Nakaramdam ng lamig si Biden sa kanyang puso, at habang iniisip niya ito, lalo siyang nawawala ng pag-asa. Pare, akala ng kasuklam-suklam na batang yun ay kaya niyang gawin ang lahat sa pamamagitan ng pag-agaw ng mga array flags mo. Kalokohan yan. Dali, ipaalam mo sa kanya kung nung klaseng tao siya. Hindi naintindihan ni Randy Lee ang sitwasyon matapos magpalit ng kamay ang porma sayon, at tiwala pa rin siya sa kanyang ama, iniisip na madaling madurage ni Biden si Terrence. Lumingon si Biden at tumingin kay Randy Lee, na lalong nakaramdam ng kalungkutan sa kanyang puso. Paano niya nagawang manganak ng ganito kay tingang anak? Sino ngayon ang katawa-tawa?
Chiaki, bilasan mo at maghanap ka ng mapagtatagwan. Ingatan mo ang sarili mo. Ayaw nang magsalita ni Biden. Kung hindi lang dahil sa nag-iisang anak niya, malamang pinatay niya muna si Randy Lee. Anong klaseng halimaw ang kinailangan niyang pukawin? Hindi pinansin ni Biden si Randy Lee at maingat na kinuha ang isang watawat ng array. Ito ang backup na watawat ng array ng Grand Array ng lungsod. Ito na lang ang tanging pag-asa para maagaw ang kontrol sa lungsod. Kahit si Biden ang naghanda ng hanay, wala siyang kumpiyansa na harapin si Terrence. Mukhang gusto pa rin ni Biden na bawiin ang kontrol sa hanay ng mga tagapagtanggol. Hindi niya talaga ako mapapansin. Nakita ng malademonyo ang kilos ni Biden at biglang tumawa, ipakita mo sa akin ang tunay mong kakayahan at hayaan mong mawala ng pag-asa si Biden. Tumanggaw si Terrence nang may nakaka-relax na ngiti. Kumuha siya ng ilang watawat ng pormasayon at inihagis ang mga ito sa ere. 1,000 pagbabago sa kagubatan ng kahoy. Daan-daang clone ang lumitaw sa ilalim ng pamumuno ni Terrence, bawat isa sa kanila ay humawak ng isang watawat ng pormasayon at sumugod sa iba't ibang direksyon. Lalong namutla ang mukha ni Biden. Malinaw niyang nararamdaman na mabilis na humihina ang kontrol niya sa hanay ng mga tagapagtanggol, at ang mga watawat ng backup array ay malapit mawala ng silbi. Tumigil ka. Kung hindi, sisirain ko ang depensa ng lungsod. Nagpumiglas sandali si Biden, at biglang sumigaw, ang kanyang mukha ay pumikit habang itinuturo si Terrence, ang aking hanay ay hindi isang bagay na maaari mong kontrolin ayon sa gusto mo. Sa pinakamalala, maghihiwalay lang tayo at walang makakagamit nito. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, ang watawat ng array na nasa kamay ni Biden ay kuminang ng maliwanag, at ang buong sirang Cloud City ay bahagyang nanginag. Nagsasabi ng totoo ang walang hiyang ito. May kakayahan siyang sirain ang depensa ng lungsod ng mag-isa. Bahagyang natigilan ang kakilakilabot na bagay at agad na tumigil sa pagbibiro. Nako! Imbes na pag-aralan ang mga pormasayon, magaling ka pang maglaro gamit ang ganitong uri ng baluktot na bagay. Senior Ghost, hindi mo ba siya mapipigilan sa pagsira sa sarili niya? Kumunat ang noo ni Terrence. Ang gusto lang niyang hanapin ang Jade Card at ang piraso ng mapa, hindi ang sirain ang lungsod. Sa kabaligtaran, matagal nang gustong palakasin ni Terrence ang pormasayon ng proteksyon ng lungsod upang ipagtanggol laban sa pagsalakay ng mga Dark Demon Beast, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi ang gusto niya. Hindi natin nakontrol ang buong hanay ng mga tagapagtanggol. Kayang-kaya ng bastardong si Biden na iyon na malampasan ang ating hanay ng mga taong sumisira sa sarili anumang oras. Kung bibigyan natin siya ng mas maraming oras, wala na siyang magagawa pagkatapos nating tuluyang baguhin ang hanay. Bumantong hininga ang mademonyo, alam niyang hindi sila kailanman bibigyan ng pagkakataon ni Biden. Tumigil na sa paggalaw ang mga doppelganger ni Terrence, natatakot na baka magalit sila kay Biden at mapilit siyang mamatay kasama nila. Napakagaling. Nakakapreskong makipag-usap sa isang eksperto sa array. Nang matuklasan ni Biden na hindi pa rin nagbabago ang pormasayon, biglang kumalma ang kanyang mukha, iabot mo na ngayon ang watawat ng controlling array na nasa kamay mo, at sisiguraduhin kung ligtas ka. Biro lang ang pangako mo. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Napaangat ang mga labi ni Terrence habang sumusulyap kay Biden at sa iba pa ng may paghamak. Isa pa, sa tingin mo ba ay kaya mo akong takutin gamit ang isang self-destructing formation? Atensyon, ito ang City Gate. Ako ang may control sa protective array ng lungsod, at isang kisap mata lang ang kailangan ko para makaalis sa sirang Cloud City. Kumusta naman kayo? Muling nagbago ang mukha ni Biden. Tama si Terrence. Ang pagbabante sa kanila gamit ang mga pormasyong sumisira sa sarili ay isang biro. Dapat ay ganito sila pinagbabantaan ni Terrence. Tutal, kung ang depensibong pormasayon ng lungsod ay kusang masisira, ang bilang ng mga tao sa buong sirang Cloud City na makakaligtas ay magiging wala pang isa sa bawat daan, at dahil sa kakayahang makatakas na ipinakita ni Terrence, tiyak na siya ang may pinakamataas na posibilidad na makatakas. Ayokong manakit ng inosente. Mag-usap tayo ng maayos. Iwinagayway ni Terrence ang bandila ng pormasayon habang nakatingin sa matanda, Panginoon ng lungsod, huwag na tayong magpaligoy-ligoy.
Kung ibibigay mo sa akin ang bagay na ito, ibabalik ko sa iyo ang kontrol ng hanay at sisiguraduhin kung magiging mas maayos ito kaysa dati. Ano sa palagay mo? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Biden. Isa siyang bagong promote na level 9 array master. Gaya ng kasabihan, masasabi kong magaling o hindi ang isang eksperto sa isang galaw lang. Si Biden ang pinakamahusay na humatol sa kakayahan ni Terrence sa hanay ng mga kalaban, at ang pagbabago ng hanay ng mga tagapagtanggol ay gaya nga ng sinabi ni Terrence, ito ay umuunlad sa mas perpektong direksyon. Panginoon ng lungsod, ano ang kailangan ng taong ito? Wala nang ibang pakialam si Biden. Agad niyang nilapitan ang matandang lalaking may mahabang balbas at mahinang sinabi, kung hindi naman ito mahalaga, ibigay mo na lang sa kanya. Mas mahalaga ang hanay ng mga tagapagtanggol ng lungsod. Lumingon ang matandang lalaking may mahabang balbas at tumingin kay Biden, iniisip, wala kang alam. Kahit 10 hanay ng proteksyon ng lungsod ay hindi kasing halaga ng bagay na nasa Jade Box. Hindi lang talaga niya masabi ng malakas ang mga salitang ito. Nang makitang hindi nagsalita ang matandang may mahabang balbas, palihim na nabalisa si Biden. Kung mayroong kompletong level 9 array na mapag-aaralan niya, at siya mismo ang nagtakda ng pundasyon, tiyak na ongat ang kanyang array daw sa isang bagong antas sa maikling panahon. Ito ang pinakamahalagang bagay. Guro ng lungsod. Napakahalaga nito. Nasa iyong mga kamay ang kaligtasan ng buong sirang Cloud City. Mag-isip ka naman. Nagngingit-ngit si Biden at patuloy na hinikayat ang matandang lalaking may mahabang balbas, kahit ano pa man iyon, may halaga pa rin iyon. Kahit gaano pa man, ko na ang magbabayad gamit ang sarili kong bulsa para mabawi ang pagkalugi ng Panginoon ng lungsod. Para makuha ang ganap na kontrol sa hanay ng mga tagapagtanggol, ginawa ni Biden ang lahat ng makakaya niya. Master Lee, huwag ka nang magsalita pa. Wala sa akin ang gusto niya, kaya kailangan kong mag-isip ng paraan para mabawi ang kontrol sa Formasayon sa lalong madaling panahon. Umiling ang matanda bilang pagtanggi. Mas gugustuhin pa niyang sirain ang sirang Cloud City kaysa ibigay ito kay Terrence. Walang lugar para sa diskusyon. Senior Ghost, sa itsura mo, imposibleng makuha nila ang bagay na yan at ibigay sa akin. Kanina pa pinagmamasdan ni Terrence ang pag-uusap ni na Biden at ng matandang lalaking may mahabang balbas. Medyo nadismaya siya dahil hindi nila ito nalutas ng mapayapa. Huwag kang mag-alala. Kanina lang, huli na ako, pero ngayon, palihim nang kinuha ng clone mo ang mga array flag at nasa posisyon na. Basta't sabay mong ilalagay ang mga array flag, maaari mong ganap na kontrolin ang depensibong hanay ng lungsod. Tumawa ng may pagmamalaki ang malademonyo. Kahit gaano pa katuso si Biden, kinailangan pa rin niyang inumin ang tubig na ginamit ng matandang ito para hugasan ang kanyang mga paa. Mula sa pananaw ni Biden, hindi nagbago ang Formasayon, ngunit ang mga clone ni Terrence ay gumagalaw pa rin. Sinundan ng bawat clone ang planong ruta ni Terrence at nakarating sa mga node ng Formasayon. 6,734. Ngayon, hanggat sabay-sabay na umaatake ang mga clone na ito, ang Formasayon ay maaaring ganap na maperpekto sa isang iglap. Sa oras na iyon, ang hanay ng mga tagapagtanggol ay walang kinalaman kay Biden. Ito ay isang level 9 defender array na mas mataas ang antas. Hindi sapat ang backup array flag para pasabugan ang defender array. Nasa posisyon na ba ang lahat ng clone, handa na bang magsimula? Tanong ni Terrence sa multo. Gawin mo. Kung hindi natin ito kayang sakupin ng hindi sinasadya, sasakmalin na lang natin ito ng sapilitin. Paulit-ulit na tumawa ang kakilakilabot na bagay, puno ng pagmamalaki. Daan-daang clone ni Terrence ang sabay-sabay na nagsalok ng kanilang mga watawat ng Formasayon sa mga node. Pagkatapos ng isang kislap ng liwanag, naglaho ang lahat ng watawat ng Formasayon, at nagbago ang kulay ng kalangitan sa ibabaw ng sirang Cloud City. Hindi maganda. May pagbabago sa depensa ng lungsod. Nagulat si Biden at agad na binuksan ang array flag na nasa kamay niya, ngunit walang tugon. Junior, hinahanap mo ang kamatayan. Alam ng matanda na may mali kaya agad niyang inatake si Terrence. Sumabog ang marahas at purong chi, at hindi ito napansin ni Terrence. Hindi niya ito naiwasan at nadala ng mga sumunod na pangyayari.
Nanghina ang buong kaliwang braso niya, at hindi niya ito magamit ng ilang sandali. Senior Ghost, mas maaasahan ka ba? Paano naman ang proteksyon ng formation? Naging parang kidlat si Terence at tuluyan itong iniwasan. Hindi niya maiwasang magmura sa kanyang puso, munti na akong mamatay. Nasaan ang ganap na pagkadurog? Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Magkakaroon ng sandali ng pagtigil sa pagbabago ng porma sayon. Kailangan mo ba akong turuan ka ng pangunahing kaalamang ito araw-araw? Sumanghalang malademonyo. Hindi ka nag-ingat noong napapaligiran ka ng makapangyarihang mga kaaway. Karapat-dapat kang mamatay. Huwag mo akong hilahin pababa kasama mo. May katuturan ang sinabi mo, wala talaga akong masabi. Kumunat ang noo ni Terence, nagpas siyang huwag ng makipagtalo pa tungkol dito. Panginoon ng lungsod. Kailangan nating patayin ang batang ito. Taglay ang mabangis na mukha, naghagi si Biden ng maraming watawat ng array at mabilis na nagtayo ng isang nagtatanggol na array sa paligid ng mga ito. Kasabay nito, ilang array disk din ang na-activate at itinapon. May talino pa rin ang matandang hanggal na si Biden. Alam niya na hindi kayang gamitin ng buo ng ating hanay ng mga tagapagtanggol ang kapangyarihan nito sa maikling panahon, kaya ginamit niya ang lahat ng kanyang kakayahan para suportahan ang isang espasyo, binigyan ng City Master ng oras para patayin ka. Sabi ng molditang iyon na parang nanunood ng palabas, hindi iniisip na mapapahamak si Terence. Terence bata, oras na para subukan ka. Good luck. Each cheer kita. Hindi, ako ang magiging assistant mo. Pagod na pagod si Terence. Senior Ghost, nandito ka ba para manood ng palabas? Tumatawag ka. Gusto mo ba ng isang pakete ng buto ng melon at mani? Hindi pinakawala ng matandang may balba si Terence pagkatapos ng kanyang unang pag-atake, hinabol niya si Terence at walang humpay itong inatake. Sa tulong ng ilang tao sa tabi niya, napilitan si Terence na mapunta sa isang mahirap na sitwasyon. Itinulak ni Terence ang kanyang kidlat hanggang sa limitasyon at patuloy na kumikislap sa maliit na lugar. Kinailangan niyang gamitin ang kanyang super limit butterfly micro steps para halos maiwasan ang mga atake. Panginoon ng lungsod, hindi makakatakas ang batang ito, patayin mo siya. Baliw na sigaw ni Biden. Sa katunayan, nasa ilalim siya ng matinding pressure ngayon. Nang ganap nang ma-activate ang depensibong porma sayon ni Terence, walang sinuman dito ang makakapigil dito maliban sa ekspertong sumisira sa dagat. Ang tanging bentaha lang nila ngayon ay ang samantalahin ang maikling panahong ito para pigilan si Terence at patayin ito. Magaling, Guru Lee. Malinaw na naramdaman ng matandang lalaking may mahabang balbas ang pagluwag ng presyon sa paligid niya. Bagamat sa isang kisap mata lamang, sapat na ito para maipakita niya ang kanyang lakas. Mga bulalakaw na apoy. Lumitaw mula sa manipis na hangin ang malalakas na apoy at mga bato, na naging malalaking bulalakaw na sumabog sa kalangitan. Ito ang ultimate skill ng matandang lalaki, at kinailangan ng kahit kalahati ng kanyang chi para ma-activate ito. Ito ay napakalakas, mas malakas pa kaysa sa super alchemy bomb ni Terence. Baliw ka ba? Paano mo nagawang sirain ang depensa ng lungsod? Abala si Terence sa pag-iwas sa mga atake at sabay na pagsira sa porma sayon ni Biden, ngunit bigla niyang napagtanto na may mali. Kung nasa bas sila ng lungsod, hindi na kailangang mag-alala pa si Terence tungkol dito. Kahit 10 mapangwasak na Masters pa ay hindi kayang linlanggan ang isang level 9 city protection formation, lalo na ang isa. Gayunpaman, inaatake nila ang depensa ng lungsod, na pangunahing ginagamit para sa depensa laban sa labas at hindi sa loob. Hindi pa kasama rito ang kritikal na sandali ng pagpapahusay ng buong hanay. Tumalon din ang parang multo, sumisigaw sa isip ni Terence, bilasan mo. Ang porma sayon na nagpoprotekta sa lungsod ay nasa pinakamahina na ngayon. Bastos. Alam mong hindi mo ako matatamaan, kaya direkta mong inatake ang protective array ng lungsod. Grabe to. Pinagdikit ni Terence ang kanyang mga ngipin at nagmura. Kumislap ang mga arko ng kidlat at lumitaw sa hangin, handang harangan ang atake ng matanda, kahit nakailanganin itong pahinin ng kaunti. Mabilis ang reaksyon ni Terence, pero napakabagal pa rin ang tibok ng puso niya. Sumabog.
Umungol ang matandang may mahabang balbas, at sumabog ang nagliliyab na mga bulalakaw sa kalangitan. Ang marahas na kapangyarihan ay pinagsama-sama niya sa isang punto, at bumagsak ito sa hanay ng mga tagapagtanggol ng lungsod. Tila nangyari ang lahat ng ito sa mahabang panahon, ngunit sa katotohanan, mula nang sakta ng matanda si Terence hanggang ngayon, nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Napakabilis ng lahat. Sinubukan ni Terence ang lahat, pero hindi niya ito mapigilan. Napanood na lang niya ang isang butas na lumitaw sa hanay. Si Terence mismo ay tinamaan din ng aftershock, at siya ay nalipad. Panginoon ng lungsod. Bakit mo winasak ang hanay ng mga tagapagtanggol ng lungsod? Ano? Gulat na sigaw ni Biden, habang dumudugo ang kanyang puso. Isa itong kompletong level 9 city protection array. Umaasa siyang mapag-aralan ito ng maayos pagkatapos niyang mabawi ang kontrol dito, ngunit ngayon ay tapos na ang lahat. Master Lee, pwede ninyong kumpunihin ang hanay ng mga tagapagtanggol ng lungsod kung ito ay nasira, pero kung hihiramin ng junior na ito ang lakas ng hanay, lahat tayo ay mapapahamak. Hindi ba't madali na lang ngayon? Tumawa ang matanda at nagpaliwanag kay Biden bago muling sumugod kay Terence, Jr., kung wala ang Grand Array ng lungsod, tingnan natin kung ano pa ang mga trump card mo para makalaban ang matandang ito. Malayo ang pananaw ng Panginoon ng lungsod. Agad na naunawaan ng iba pang umaatake kay Terence at pinuri ang matanda. Si Biden lang ang nakaramdam na parang binastos siya. Akala mo ba kaya mong ayusin ang ganito kataas na antas ng mga gamit? Hindi naman sa kaya mong ayusin ang mga punit mong damit sa ilang tahilang. Malinaw na malinaw kay Biden ang sarili niyang lakas. Bago niya naunawaan ang lalim ng hanay na ito, imposibleng maayos niya ito ng mag-isa. Senior Ghost, kumusta ang depensibong pormasayo ng lungsod? Walang pakialam si Terence sa sinasabi ng mga tao mula sa sirang Cloud City. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang antas ng pinsala sa array. Posible ba itong maayos? Siyempre, hindi naman problema ang pagkukumpuni nito. Ang problema ay wala kang oras para kumpunihin ito. Masama ang loob ng demonyong nilalang. Ang kakatayo lang na depensa ng lungsod ay nawasak, tulad ng modelong pinaghirapan niyang gawin na nasira. Umalis muna tayo sa lugar na ito. Pag-uusapan natin ang iba pang mga bagay pagkatapos mong maging ligtas. Hindi lang winasak ng bulalakaw na apoy ng matanda ang depensa ng lungsod, medyo nasugatan din si Terence. Bukod pa riyan, nawasak din ang hanay ni Biden. 6,735. Hindi mahalaga ang mga pinsala ni Terence, malakas naman ang katawan niya sa simula pa lang, at sa tulong ng kanyang purong chi, agad siyang gumaling. Sa kabaligtaran, nasira ang kaayusan ni Biden, at agad na nawala ang pressure kay Terence. Ito ang perpektong oras para umalis. Lumabas na tayo ng lungsod. Naging parang kidlat si Terence at walang pag-aalinlangang sumugod sa tarangkahan ng lungsod. Gusto mong tumakbo? Hindi magiging ganoon kadali yun. Malamig na sumangot ang matandang lalaking may mahabang balbas, at hindi mabilang na mga meteorite na kasing laki ng basketball ang nahulog mula sa langit, nagliliyab. Makapal ang mga ito na tumakip sa buong gate ng lungsod. Pagulan ng bulalakaw na may apoy. Hindi nakatakas ang teknik ni Terence sa pagtakas gamit ang kidlat mula sa apoy na meteor rain. Sandali lang siyang tumigil, at nakaharang na ang matanda sa labasan. Junior, pinapayuhan ka ng matandang ito na sumuko ng masunurin, at mababawasan ang iyong paghihirap. Biglang tumaas ang aura ng matandang lalaking may mahabang balbas, at may mapang uyam ng ngiti sa kanyang mukha. Sa tingin mo ba ay may pagkakataon ka pa ring makatakas? Matigas ang kanyang mga salita, ngunit sa katunayan, sinusubukan ng matandang lalaking may mahabang balbas na mag-abala sa oras. Gumamit siya ng dalawang malalaking galaw sa napakaikling panahon, at medyo nag-ulo ang kanyang chi, kaya hindi na siya sumunod pa ng isa pang atake, bagkus ay gumamit siya ng mga salita para sumuko si Terence. Bukod pa rito, sandali pa lamang nagsimula ang labanan, at ang iba pang mga masters sa sirang Cloud City ay walang oras para dumating. Kapag napaligiran na nila siya, gaano man kagaling ang mga kasanayan sa pagtakas ni Terence, hindi na siya makakaalis sa sirang Cloud City. Panginoon ng lungsod, may pagkakaiba ba ang pagsuko at paglaban? Hindi nagpatuloy si Terence sa pagsalakay sa gate, huminto siya para harapin ito ng mahinahon.
Wala akong masamang intensyon sa pagpunta sa sirang Cloud City sa pagkakataong ito. Kung kailangan mong gawin ito, dapat kang maging handa sa mga kahihinatnan nito. Habang nagsasalita siya, palihim na inilabas ni Terence ang Black Pearl. Kung talagang nanganganib ang buhay niya, kailangan na lang niyang lumaban hanggang kamatayan. Hahaha, tinatakot mo ba ako? Dahil nagawa mong agawin ang kontrol sa hanay ng mga tagapagtanggol ng lungsod mula sa mga kamay ni Master Lee, ikaw talaga ang numero 1 array master sa inabandonang lupain. Talagang kwalipikado kang takutin ako. Biglang binago ng matandang lalaking may mahabang balbas ang usapan, at ang kanyang ekspresyon ay naging lubos na tapat. Paano kung ganito, basta't sumuko ka, hindi lang mahihirapan ang matandang Panginoon na ito, kundi ituturing din kitang isang marangal na panauhin. Tungkol naman sa bagay na iyong nabanggit, maaari natin itong pag-usapan muli. Kung sapat na ang dahilan, hindi imposibleng isalang-alang ang pagbibigay nito sa iyo. Puro kalokohan lang to, kahit anong mangyari, hindi niya maibigay kay Terence ang Jade Tablet at ang Map Fragment. Gusto lang talaga ng matanda na sumuko si Terence. Kumurap si Terence, nakakaakit ang mungkahi ng matanda sa sitwasyong ito. Nakakalungkot na alam ni Terence na hindi siya maaaring manatili sa lungsod ng Starfield habang buhay, kung hindi ay maaantig siya nito. Panginoon ng lungsod, hindi ba't medyo hindi naaangkop ito? Hindi alam ang pinagmulan ng taong ito. Bagamat mayroon siyang kakayahan, kung padalos-dalos natin siyang pagkatiwalaan ng isang napakahalagang gawain, natatakot ako na ilalagay nito sa panganib ang sirang Cloud City. Mabilis na sinubukan ni Biden na pigilan siya, at isang hindi mahahalatang kalungkutan ang sumilay sa kanyang mga mata. Malinaw na mas mataas ang array skills ni Terence kaysa sa kanya. Kung talagang naging array master si Terence sa Broken Cloud City, ano ang gagawin niya rito? Bukod pa rito, tumindi na ang alitan sa pagitan ni Biden, Randy Lee, at Terence, at hindi na sila maaaring mamuhay ng may pagkakaisa. Kailangan na nilang itigil ito. Huwag kang mag-alala, Master Lee. May sarili akong mga plano. Ngumiti at inalo siya ng matandang lalaking may mahabang balbas, ngunit wala siyang balak na baguhin ang kanyang mga salita. Pinaikit ni Biden ang kanyang mga mata at biglang naisip na nakita na niya ang katotohanan. Gusto siyang suriin at balansehin ng matandang ito, Biden. Dati, napakarangal din ng katayuan ni Biden sa sirang Cloud City, ngunit hindi siya kailanman maihahambing sa City Lord. Gayunman, matapos siyang umangat sa isang level 9 array master, ibang-iba na ang sitwasyon. Dahil sa maikling panahon pa lamang naging level 9 array master si Biden, ang kanyang impluwensya ay hindi pa lubos na umuunlad. Gayunpaman, sa sirang Cloud City, ang katayuan ni Biden ay hindi mas mababa sa katayuan ng City Lord, at tiyak na maaari siyang makapantay sa City Lord. Kaya naman, hindi imposible para sa Panginoon ng lungsod na kunin si Terence para kontrolin si Biden. Mabilis na nabago ang isip ni Biden, at tiningnan niya ang matandang lalaking may mahabang balbas na may bahid ng puot sa mga mata. Chadwick, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Chadwick ang pangalan ng matandang lalaking may mahabang balbas. Hindi niya inakalang ang kanyang paminsan-minsang mga salita ng pagpapaliban ng oras ay magdudulot ng napakalaking hindi pagkakaunawaan kay Biden. Kung alam niya na mangyayari ito, malamang na unang bubugbugin ni Chadwick si Biden hanggang sa mamatay. Hindi naman masama ang mungkahi ng City Lord. Interesado ako. Sana ay pag-isipan ko muna ito sandali. Hindi inaasahan ni Terence na magiging ganito ka-emosyonal si Biden. Bihira ang magkaroon ng magandang dahilan para ipagpaliban ang oras, kaya kinailangan niya itong samantalahin. Hindi namatay ang daan-daang clone na ipinadala niya dati, at kahit may mga tao mula sa sirang Cloud City na humahabol sa kanila, hindi marami sa mga normal na gwardya ang kayang tapatan ang mga clone ni Terence. Kung hindi lang dahil sa ayaw pumatay ni Terence, malamang napuno na ng dugo at mga bangkay ang sirang Cloud City, na gagawing impyerno. Hindi rin naman nakatambay ang mga clone, nagtatrabaho sila ng buong lakas. Sa sapat na oras, maaari na nilang palitan si Terence sa pagkukumpuni ng Formasign, at ang sitwasyon ay magiging pabor muli sa kanya. Walang problema, pero ang matandang Panginoong ito ay may mga bagay na ginagawa, at wala kang gaanong oras para pag-isipan, kaya kailangan mong magmadali. Hinaplos ni Chadwick ang kanyang balbas at ngumiti. Kapag nakabawi na siya, nandito na rin ang iba pang mga masters mula sa sirang Cloud City.
Hindi mahalaga kung pumayag si Terence o hindi. Kumalma na si Chadwick pagkatapos ng ilang salita. Sa pagkakataong ito, mababawi na niya ang ilan sa kanyang tunay na chi, at ito na ang pinakamagandang oras para umatake. Senior Ghost, gaano katagal bago maayos ang depensibong pormasayo ng lungsod? Tanong ni Terence habang sinusubukan niyang pakalmayan si Chadwick. Hindi niya kayang hawakan ang isang level 9 city protection formation, kailangan niyang umasa sa kung sino man. Kakailanganin ng kaunting panahon para maayos ito. Hindi na siguro sapat ang oras. Ang sampaang iyon ay may malawak na karanasan at alam na alam niya ang iniisip ni Chadwick. Matapos ang ilang kalkulasyon, sinabi niya, hindi mo magagamit ang depensa ng lungsod hanggat hindi ka nila lubusang napapalibutan. Magagawa mo ang anumang gusto mo. Dahil alam niyang hawak ni Chadwick ang Jade Card at ang map fragment, hindi susuko si Terence ng basta-basta. Pagkatapos niyang umalis sa lungsod, maaari niyang baguhin ang kanyang hitsura at palihim na pumasok muli sa sirang Cloud City, o maaari rin siyang direktang magtago sa lungsod at maghintay ng pagkakataon. Patuloy na umalis sa lungsod, ilayo ang kanilang atensyon, at pagkatapos ay bumalik. Agad na nakapagdesisyon si Terence. Gagamitin niya ang lightning escape para lumipad pataas sa kalangitan, pagkatapos ay magbabago ng direksyon para itaboy ang kalaban, at pagkatapos ay gagamitin ang kanyang ghost speed wings para makalusot sa sirang pormasayon. Pero bago pa man makakilos si Terence, biglang sumigaw ang multo, "Teka! Huwag kang lalabas! Sus Mariosep! Bakit nandito na naman sila?" Hindi kailangan ni Terence ng paliwanag para malaman kung bakit kailangan nilang dahan-daang lumabas. Sa labas ng lungsod, may mga halimaw na dark demon na tumatakip sa langit at lupa habang lumilipad sila patungo sa lungsod ng Cloudbreak. Ang mga dating kaibigan ni Terence, ang araw na lumulunok ng daga, at ang kayaig ng mga bangkay na demonyong bubuyog. 6,736. Gaya ng inaasahan, ang mga Dark Demon Beast ay dumating sa Broken Cloud City, at dumating sila sa pinakamagandang panahon. Ang hanay ng mga taga-protekta ng lungsod ng Broken Cloud City ay winasak mismo ni Chadwick. Halos tiyak na magagapi ang lungsod ng Starfield, at kung gusto ni Terence ang Jade Token at ang mapa, malamang ito na ang huling pagkakataon niya. Paparating na ang mga madilim na demonyong halimaw, at magagamit ni Terence ang pormasayo ng teleportasyon upang madaling makatakas. Kahit hindi niya ito gamitin, makakatakas pa rin siya ng may kaunting pagsisikap. Kahit na mahuli siya sa isang kayaig ng mga daga o bubuyog, magiging abala ito, ngunit makakatakas pa rin siya. Gayunpaman, mahirap sabihin kung sino si Chadwick. Nang bumagsak ang sirang Cloud City, halos imposibleng mabawi ang hawak niya. Panginoon ng lungsod, may mga dark magic beast na nagkukumpulan patungo sa sirang Cloud City. Pakiusap, agad na pamunuan ang depensa. Medyo pangit ang mukha ni Terence. Inangat niya ang kanyang ulo at mabilis na tinapos ang kanyang sasabihin sa matanda, pagkatapos ay agad na bumaling kay Biden, kailangang ayusin ang malaking hanay ng lungsod. Kung hindi, babagsak ito sa ilalim ng atake ng mga dark demonic beast. Magsanib puwersa tayo. Gayunpaman, hindi naman nagdulot ng malaking problema si Terence. Mas mahalaga sa kanya ang kaligtasan ng buong lungsod kaysa sa mapa. Ang populasyon ng Broken Cloud City ay nasa 10,000, at talagang hindi kayang panoorin ni Terence ang pagpatay ng mga Dark Demon Beast sa lungsod. Junior, gumagamit ka pa rin ba ng ganito kasimpleng panlilinlang para linlangan ang matandang ito? Masyado kang inosente. Malamig na tumawa si Chadwick. Hindi siya naniwala sa kahit isang salita ni Terence. Lalong hindi natuwa si Biden. Inamin niya na mas malakas ang array daw ni Terence, ngunit hindi pa ito umabot sa puntong matatawag siya ni Terence sa pangalan nito. Akala ba ni Terence ay isa siyang apprentice? Ang magtulungan para ayusin ang hanay ng mga tagapagtanggol at pagkatapos ay gamitin ito laban sa kanila, mukha ba siyang tanga? Kung tungkol naman sa pagsalakay ng mga demonyong halimaw sa kadiliman, gaano man karaming eksperto sa buong sirang Cloud City ang naglagay ng mga bantay, hindi pa rin nila ito natuklasan. Paano niya ito natuklasan, bilang nag-iisang lobo? Sa kasamaang palad, hindi alam ni Biden na isa siyang tanga sa paningin ni Terence.
Nandito na talaga ang Dark Demon Beast, huli na ang lahat kung hindi tayo kikilos ngayon. Natarante si Terence, hindi alam kung paano magpapaliwanag. Hindi niya basta-basta masasabing lahat kayo rito ay basura pagdating sa banal na kahulugan, at kahit kayong lahat ay hindi maihahambing sa kanya, hindi ba? Junior. Ang matandang Panginoong ito ay naging napakagalang na sa iyo at inimbitahan ka ng may lubos na katapatan. Dahil hindi mo alam kung paano pahalagahan ang aking kabaitan, huwag mong sisihin ang matandang Panginoong ito sa hindi pag-aalay ng iyong talento. Nagdilim ang mukha ni Chadwick nang itinaas niya ang kanyang kamay para hawakan si Terence. Sumunod din ang iba, alinman sa direktang pag-atake kay Terence o pagharang sa kanyang mga daanan sa pagtakas. Bukod doon, may dalawa pang ekspertong sumisira sa dagat sa malapit, handang harangin si Terence anumang oras. Isang grupo ng mga hanggal. Hindi napigilan ni Terence ang mapamura ng malalim. Alam niyang wala nang saysay ang magsalita ngayon. Kapag lumitaw na nga ang hukbo ng mga daga at mga bubuyog, saka lang siya paniniwalaan ng mga ugok na ito. Lalabas ako at mag-ahadjust ng dalawang super pill firebomb para pigilan ang pagpasok ng mga Dark Demon Beast. Senior Ghost, dapat mo munang isipin kung paano ayusin ang formation sa lalong madaling panahon. Dahil doon, pinaandar ni Terence ang tatlong pagpapakita ni Cloud Dragon, nag-iwan ng ilang after images para makaakit ng putok ng kalaban habang lumilitaw ito sa ere. Kumislap ang arko ng kidlat habang pinapalapit niya ang distansya sa pagitan niya at ng butas. Hindi na hinintay ang reaksyon ng mga tao sa ibaba, ibinukan ni Terence ang kanyang mga pakpak na parang ghost speed at lumipad labas ng butas, nilisan ang lugar ng City Protection Formation. Kasabay nito, ang mga clone ni Terence na nakakalat sa buong lungsod ay nagsimulang magtipon ng grupo ng 2 o 3 upang bumuo ng isang pormasayon ng labanan. Mabilis nilang hinanap sa mga tindahan sa lungsod ang mga watawat at baluti ng pormasayon, kailangan ang mga ito para sa mabilis na pagkukumpuni ng depensa ng lungsod. Si Terence mismo ay walang oras para dalhin ang mga ito, kaya ang kaya niya lang dalhin ay ang mga dala niya. Sa ganitong kritikal na panahon, pinakamabuting makipagtransaksyon ng walang anumang puhunan. Napakadulas na bata, habulin mo. Hindi natin siya pwedeng hayaang makatakas. Kasing dilim ng tubig ang mukha ni Chadwick habang mahina siyang sumigaw at hinabol si Terence. Bago siya umalis, hindi niya nakalimutang ipaalala kay Biden, Master Lee, pakiayos po ang hanay ng mga tagapagtanggol sa lalong madaling panahon. Sa pagkakataong ito, dapat ninyong kontrolin ito ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, Panginoon ng lungsod, gagawin ko ang aking makakaya. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Biden. Hindi siya gaanong kumpiyansa sa pag-aayos ng hindi makikilalang hanay ng mga tagapagtanggol na ito, kaya wala siyang gaanong kumpiyansa sa kanyang mga salita. Kung may kakayahan lang siyang ayusin ang array, tiyak na si Biden ang unang papatay kay Chadwick. Medyo nawala ng malay si Chadwick. Hindi siya mapakali sa tono ni Biden. Gayunpaman, wala siyang ibang magawa kundi ang umasa kay Biden. Wala nang pakialam si Chadwick sa hanay, ang pinakamahalaga ay mahuli si Terence. Mahigit 10 eksperto mula sa sirang Cloud City ang sunod-sunod na nagtakbuhan palabas ng gate ng lungsod, ngunit tanging ang arko ng kidlat na kumikislap sa malayo ang kanilang nakita. Hindi basta-basta kayang mahabol ni Terence ang bilis, ang pagtingin lang sa kanya ang dahilan kung bakit karamihan sa kanila ay sumuko na sa paghabol sa kanya. Napakabilis tumakas nitong junior na ito. Bumalik kayo at bantayan ang sirang Cloud City, aba, mag-isa lang ang matandang ito. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Chadwick. Karaniwan, hindi niya aasikasuhing habulin ang isang kalaban na tulad nito, ngunit alam ni Terence ang sekreto ng kahon ng Jade. Kailangan niya itong gawin. Iniwan ni Chadwick ang iba at lumipad palayo. Hindi siya kasing bilis ng pagtakas ni Terence ng kidlat, ngunit hindi rin siya masyadong nalalayo kay Terence. Pagkatapos lamang ng 2 hanggang 3,000 metro, naging lubhang pangit ang ekspresyon ni Chadwick dahil nakakita rin siya ng mga bakas ng mga Dark Demon Beast. Hindi nagsisinungaling ang junior na iyon. Talagang may Darkness Magical Beast. Ang problema, paano ito natuklasan ng kabilang panig?
Maaari kayang mas malakas pa ang banal na kamalayan ng junior na ito kaysa sa kanya, ang Panginoon ng lungsod ng sirang Cloud City at ang eksperto ng nabasag na dagat. At mas makapangyarihan ito. Paano ito naging posible? Natigilan si Chadwick nang hindi namamalayan. Hindi ito kapani-paniwala. Kung mas malakas si Terence kaysa sa kanya, para na rin siyang hihingi ng kamatayan kung hahabulin niya si Terence ng mag-isa. Boom! Boom! Bago pa man ito maintindihan ni Chadwick, dalawang maliliit na ulap na kabute ang lumitaw sa di kalayuan na may malakas na ingay. Hinampis ng malalakas na alon ang lahat ng direksyon. Kahit mula sa napakalayo, ramdam niya ang malakas na epekto. Napakalakas. Ganoon ba talaga kalakas ang junior na yan? Namutla ang mukha ni Chadwick, at hindi niya napigil ang mapasigaw sa gulat. Ang lakas ng dalawang pagsabog ay tiyak na hindi mas mababa kaysa sa kanyang bulalakaw na apoy. Dalawang bulalakaw. Lalong namutla ang mukha ni Chadwick. Tila nahihirapan siyang gawin ito. Sino nga ba ang junior na tinatawag na Lone Wolf? Paano siya naging ganito kalakas? Hindi alam ni Terence na natakot si Chadwick sa kanyang mga super alchemy bomb. Kung alam niya, naghagis pa sana siya ng ilan para takutin ito. Swoosh! Sa katunayan, hindi rin naging madali ang pinagdadaanan ni Terence. Nakatayo siya sa isang puno na malayo sa lugar ng pagsabog, hinihingal. Ang pagtapon ng dalawang super alchemy bomb na hindi niya makontrol ay isang malaking pasanin para kay Terence, at sa pagkonsumo nito ngayon lang, kahit na walang limitasyon ang dami ng chi sa Jade Space, aabutin pa ng ilang panahon bago ito maging chi. 6,737. Ang Super Pill Firebomb ay tunay ngang makapangyarihan, at direktang sinira nito ang 10,000 daga na lumalamon ng araw at mga bangkay na demonyong bubuyog. Gayunpaman, wala itong silbi, at ang pagkalugi na ito ay walang halaga sa mga Dark Demon Beast. Hindi man lang nataranta ang mga daga na kumakain ng araw at ang mga bangkay na demonyong bubuyog matapos silang atakihin. Ang kanilang target ay ang sirang Cloud City pa rin, at wala man lang silang pakialam kay Terence. Nagpakawala ng hininga si Terence, puno na naman ang kanyang dantian, at dalawa pang super alchemy bomb ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Kahit ano paman, kailangan niyang pigilan ang pagsulong ng mga Dark Demon Beast. Kailangan niyang ayusin ang depensa ng lungsod bago pa man sila dumating, kung hindi ay tiyak na mamamatay ang sirang Cloud City. Gustong ipaalala ng multo kay Terence na walang silbi ang lahat ng ginagawa niya ngayon. Kapag na-activate na ang Hidden Killing Formation, mamamatay na ang lahat sa abandonadong lupain. Hindi mahalaga kung iligtas niya sila o hindi. Ang pinakamatalinong gawin ay samantalahin ang katotohanang nag-iisa si Chadwick sa labas at patayin ito. Pagkatapos, kukunin nila ang Jade Token at ang piraso ng mapa at aalis sa sirang Cloud City. Kung kinakailangan, maaari pa nilang gamitin ang mga bubuyog na lumulunok ng araw at mga bangkay ng demonyo upang kainin ang tunay na chi ni Chadwick. Tila hindi lang ito napagtanto ni Terence, o alam niya, pero ayaw niya lang tanggapin. Gumawa si Terence ng dalawa pang super alchemy bomb, at sumabog ang nagyayelong apoy, ngunit hindi pa rin ito napigilan ang mga madilim na halimaw. Kakaalis lang ni Terence sa explosion range, pero napapaligiran siya ng hindi mabilang na bangkay ng demonyong bubuyog. Ang kakaibang resonansya ay bumuo ng isang di nakikitang harang na nagparamdam sa kanya na parang nasa isang latian siya. Buksan mo. Umungol si Terence, tumataas ang kanyang aura habang ginagamit niya ang kanyang martial skill. Mga pangil na humahati ng hangin, libong hiwa ng talam. Ang siksik at maliliit na talim ng hangin ay sumabog ng may matinding tili at walang anumang disenyong pumailan lang sa lahat ng direksyon sa hangin. Ang resonansya ng mga bangkay na demonyong bubuyog ay hindi pa ganap na akma, kaya naapektuhan sila ng mga talim ng hangin at sapilitang nabuksan. Kumislap ang figure ni Terence at naging parang arko ng kidlat, dumaan sa puwang. Hindi na siya nagpatuloy sa pakikipaglaban at agad na lumayo sa agos ng daga at mga bubuyog. Nako, nagkataon lang, nagkita tayo ulit. Isang mapangutyang boses ang narinig, at isang lalaking nakaabong damit na may sombrerong kawayan ang lumitaw sa isang puno na hindi kalayuan kay Terence. Mukhang medyo magulo ang kanyang damit. Kailangan mo ba ng tulong? Isang kulay abong sombrerong kawayan.
Bakit ka bumalik? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence, hindi magandang bagay na makasalubong ang misteryosong lalaki sa gitna ng lahat ng ito. Hindi ka ba interesado sa mga mahiwagang halimaw na may kadiliman? Ngayon na ang magandang panahon para saliksikin ito. Bakit hindi mo subukan? Pananaliksik lang yan. Hindi mo kailangang pumunta roon at gawin yan. Ganoon din ang panunood sa'yo na ginagawa mo yan. Tumawa ang lalaking nakaabong sombrero at nagkibit-balikat. Nagpatuloy siya, syempre, kung magmamakaawa ka sa akin, maaari ko pa ring isaalang-alang ang pagtulong sa iyo dahil sa aming alyansa. Paano? Nagmamakaawa ka ba sa akin? Maaari akong magmakaawa sa iyo, pero hindi ko alam kung makakatulong ka. Bakit hindi mo muna ipakita ang iyong kakayahan, at saka ko nalang pag-iisipan kung gusto kong formal na humingi ng tulong sa iyo? Tinaas ni Terence ang kilay at tiningnan ang kulay abong sombrerong kawayan ng may bahagyang ngiti. Kung talagang kikilos ang kulay abong sombrerong kawayan, maaaring mapigilan siya ng daga na lumulunok ng araw at ng bangkay na demonyong bubuyog. Ano man ang mangyari, nakatulong siya. Hehe, gusto mo akong pukawin. Mukha ba akong tanga? Hindi nagpaloko ang lalaking nakasuot ng kulay abong sombrero. Marahang tinapik niya ang kanyang mga paa at umatras ng ilang daang metro na parang multo. Malinaw pa ring naririnig ang kanyang boses mula sa malayo, Terence, pag-isipan mong mabuti. Kung gusto mong magmakaawa sa akin, gawin mo na ngayon. Kung hindi, mawawalan ito ng silbi kapag malayo ako. Malamig na napaungol si Terence. Maaaring mas malakas kaysa sa kanya ang lalaking nakaabong sombrero, ngunit ang mga daga na lumulunok ng araw at mga malademonyong bubuyog ang pinakakaunting natatakot sa lakas ng bawat isa. Napakarami nila, kaya niya silang patayin hanggat gusto niya. Pakikainin sila kung ayaw niya. Walang saysay ang paghingi ng sombrero kung hindi niya kayang lutisin ang ugat ng problema, hindi niya maaaring baliwalain ang anumang maliliit na detalye sa laro sa pagitan nina Terence at ng Central Guard. Bagamat mabuti para sa amin ang pagkamatay mo, hindi naman masama na maibalik ka pa. Alam mo kung paano ako hanapin kapag kailangan mo ako. Nawala sa malayo ang lalaking may kulay abong sombrero, ngunit malinaw pa rin ang boses niya na parang nagsasalita siya sa tabi mismo ng tainga ni Terence. Napaungol si Terence. Hanggat hindi darating at magdudulot ng gulo ang lalaking may kulay abong sombrero, malaking tulong ito. Ibinalik niya ang tingin sa mga maitim na halimaw. Sa loob lamang ng ilang pangungusap, ang mga maitim na halimaw ay sumulong ng husto, palapit ng palapit sa sirang Cloud City. Mabagal ang pagkukumpuni ng array. Ang mga nakatataas sa sirang Cloud City na hindi humabol sa kanilang lahat ay humarap upang patayin ang mga clone ni Terence, na lalong nagpabagal sa pagkukumpuni. Isa talaga silang grupo ng mga hanggal na walang ibang magawa kundi sirain ang mga bagay-bagay. Mabubuhay pa rin siya kung hindi niya sila hihilahin pababa, pero kung hihilahin niya, kamatayan na lang ang hihintayin niya. Galit na galit si Terence, ngunit sa kabutihang palad, nakita niya si Chadwick na tumatakbo pabalik ng mabilis gamit ang kanyang spirit sense. Tiyak na natagpuan ni Chadwick ang mga Dark Demon Beast at alam niyang apurahan ang sitwasyon. Dahil sa mga salita ni Chadwick, mas madali na sana ang pagkukumpuni ng array. Pinag-isipan ito ni Terence at nagpas siyang bumalik sa Cloud Broken City para ayusin ang array. Siyempre, bago siya umalis, gusto pang magpaputok ni Terence ng 2 pang putok. Kahit hindi niya mapigilan, mas marami pa siyang mapapatay. Sumabog muli ang 2 Super Alchemy Bomb, at wala nang pakialam si Terence sa resulta. Naging parang lightning arc siya at sumugod patungo sa sirang Cloud City gamit ang kanyang Ghost Speed Wings. Sarado na ang mga pintuan ng lungsod, at hindi umimik si Terence. Pumasok siya mula sa kanyang pinanggalingan. Kapos na ang oras, at wala siyang oras na sayangin kasama ang mga tao ng sirang Cloud City. Nag-iisang lobo, ang lakas ng loob mo pa ring pumasok. Mangisda ka ba sa magulong tubig? Ang lalaking may bigot ay nakabantay sa ilalim ng pormasayon, at natarante siya nang makita si Terence. Pinatunog niya ang alarma at pumwesto sa depensa. Sumimangot si Terence. Dahil binabantayan mo ang lugar na ito, hindi ba dapat ay umatake ka agad kapag nakita mo ang kalaban? Anong nangyayari?
Bakit niya siya pinoprotektahan habang umaatras? Dodge. Wala akong oras para sayangin sa'yo. Casual na ikinakaway ni Terence ang kanyang kamay habang nagsasalita, at ang lalaki ay napatalon pabalik na parang isang gulat na ibon. Hindi niya alam kung bakit siya takot na takot kay Terence. Pero maganda rin ito, mas magiging maginhawa para kay Terence na gawin ang mga bagay-bagay ng walang anumang istorbo. Munting kaibigang nag-iisang lobo, sana'y kaibigan kita at hindi kaaway. Nakita ni Chadwick na nakabalik na si Terence sa sirang Cloud City at agad na lumipad palapit, at nagsalita ng mas magalang. Panginoon ng lungsod, hindi ko kailanman ginustong maging kaaway ng sirang Cloud City. Kayo ang palaging umaatake sa akin. Walang pakialam na tiningnan ni Terence si Chadwick at kinuha ang isang dosenang watawat ng pormasayon, hindi ito ang tamang oras para magsalita. Kailangan kong ayusin agad ang depensa ng lungsod. Panginoon ng lungsod, gusto mo ba akong pigilan? Nagluhan si Chadwick. Hinayaan niya si Terence na ayusin ang mga gamit at si Terence ang may ganap na kontrol dito. Mapapara kay Chadwick o sa sirang Cloud City, hindi ito magandang bagay. Gayunpaman, ang Dark Magical Beast Tide ay nasa harap nila. Kung hindi nila aayusin ang City Protection Array, ang buong sirang Cloud City ay masisira. 6,738. Kaibigan, nagbibiro ka siguro. Bakit ka naman pipigilan ng matandang ito? Mabilis na tinimbang ni Chadwick ang mga kalamangan at kahinaan at pinilit na ngumiti habang ikinukuyom ang kanyang mga kamay. Ang kaligtasan ng sirang Cloud City ay nangangailangan ng pagsisikap ng lahat. Dapat nating iwanan ang ating mga pagtatangi at magtulungan upang malampasan ang kahirapang ito. Magaling, Panginoon ng lungsod. Sa harap ng kadiliman, mga mahiwagang hayop, tayong mga tao ay dapat magkaisa. Sa wakas ay ngumiti si Terence habang mabilis na kumuha ng watawat ng pormasayon para ayusin ang butas. Hindi mahalaga kung seryoso si Chadwick sa sinabi niya, basta't makapag-focus siya sa pakikitungo sa Darkness Demon Beast, mabuti na lang. Oo. Kung gayon, iiwan ko na ang lugar na ito sa iyo, munting kaibigan. Kailangan pa ring pamunuan ng matandang ito ang depensa ng lungsod, kaya hindi kita guguluhin. Medyo nahihiya si Chadwick. Sa totoo lang, gusto pa rin niyang patayin si Terence. Kung ikukumpara sa Jade Card, wala siyang pakialam kung isusuko niya ang Cloudbreak City. Pero ngayong may pagkakataon ng iligtas ang sirang Cloud City, gustong subukan ni Chadwick. Hindi pa huli ang lahat para harapin si Terence matapos umatras ang mga Dark Demon Beast. Wala siyang pakialam sa banta na ay dudulot sa kanya ni Terence pagkatapos niyang kontrolin ang pormasayon. Tutal, minsan na niyang nalusutin ang pormasayon, at maaari niya itong masira muli. Isa pa, hindi niya alam kung magtatagal ang pormasayon laban sa hindi mabilang na mga daga na lumulunok ng araw at mga bubuyog na demonyong bangkay. Naisip ni Chadwick at umalis nang hindi hinintay ang sagot ni Terence. Sa katunayan, ang pinakamagandang desisyon niya ay hintayin na matapos ni Terence ang pagkukumpuni ng mga kalaban at saka ito patayin. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung kaya niya itong patayin ng isang beses. Malapit nang dumating ang kawan ng mga halimaw sa labas ng lungsod, at kung hindi nila mapapatay si Terence, mas magiging komplikado ang sitwasyon. Ayaw sumugal ni Chadwick. Ang pandaman ni Terence sa espiritu ay nakatuon sa labas ng lungsod, at nakahinga siya ng maluwag ng maayos ang pormasayon. Siguro may oras pa. Dahil sa maraming avatar na natira sa lungsod, napaikli ng husto ang oras na kailangan para sa pagkukumpuni. Sa loob lamang ng 12 segundo, unti-unting nagsara ang nasirang puwang. Bagamat hindi pa ito lubusang naayos, ang buong hanay ng mga tagapagtanggol ay gumagana na muli, at isang mahinang ilaw ang unti-unting sumindi. Sa sandaling ito, isang maliit na grupo ng humigit kumulang 7,000 hanggang 8,000 na mga bubuyog na demonyong bangkay ang biglang humiwalay mula sa kawan ng mga bubuyog na demonyong bangkay sa labas ng lungsod. Gumawa sila ng isang malaking palaso sa ere at mabilis na sumugod patungo sa depensa ng lungsod. Nabigla si Terence. Ang higanteng palaso na nabuo ng mga malademonyong bangkay na bubuyog ay hindi bababa sa 10 beses na mas mabilis kaysa sa iba pang hukbo.
Ang puwang na dapat sana'y isasara bago dumating ang mga madilim na halimaw ay ganap ng nalantad sa atake ng palaso. Kailangan niya itong harangin. Nang biglang pumasok sa isip ni Terence ang ideyang iyon, ang kanyang katawan ay mabilis nang nakalabas sa puwang, at 12 ng mga arko ng kidlat ang unang tumama sa dulo ng palaso. Nilamon ng kuryente ang palaso, at hindi mabilang na kislap ang lumabas mula sa palaso. Sa kasamaang palad, ang atake ni Terence ay hindi nakaapekto sa pormasayon ng mga demonyong bubuyog, at ang palaso ay patuloy na sumugod patungo sa pormasayon. Nahulaan na ni Terence na ang kanyang mga kidlat ay hindi makakaapekto sa mga demonyong bangkay ng mga bubuyog, kaya sinimulan niyang bumuo ng mga super alchemy bomb pagkarating niya. Sa kasamaang palad, wala siyang sapat na oras, kaya ang nagawa na lamang niya ay pagdikitin ang kanyang mga kamay at ihagis ang mga ito. Ang palaso ng malademonyo na bangkay ay umalangaw-ngaw ng malakas, at ang super peel firebomb ni Terence ay sumabog ng mabilis, ngunit wala itong epekto, parang kidlat lamang. Ang palaso ng malademonyong bangkay ng bubuyog ay tumago sa super peel firebomb at tinamaan ang buta sa depensibong pormasayo ng lungsod gamit ang natitirang apoy at kidlat nito. Ang higanting palaso ay tuluyang nabasag pagkatapos ng banggaan, at lahat ng bangkay ng demonyong bubuyog na bumuo ng higanting palaso ay naging abo ng walang pagbubukod. Nanginig ang puso ni Terence. Sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit mabilis na tumama ang palaso. Isa itong atake na lubos na nakakaubos ng lakas ng buhay nito. Lahat ng mga bangkay na demonyong bubuyog na bubuo ng higanting palaso ay agad na mamamatay kahit na hindi nila matamaan ang kanilang target. Ito ang pinaka-nakakatakot na bahagi tungkol sa mga demonyong halimaw ng kadiliman. Hindi sila takot sa kamatayan. Ang lahat ng ito ay matagal ilarawan, ngunit sa katotohanan, nangyari ito sa isang kisap mata. Ang hindi kumpletong hanay ng mga tagapagtanggol ay nagsimulang magbago ng marahas, at ang lugar malapit sa puwang ay tinamaan ng malakas, dahilan upang muling gumuho ang lugar na malapit ng sumara. Kasabay nito, ang hukbo ng mga demonyong halimaw ng kadiliman ay malapit na, at ang mga bangkay na demonyong bubuyog ay nagpakawala ng isa pang dalawang higanting palaso. Hindi inakala ni Terence na agad-agad matutuklasan ng mga Dark Demon Beast ang kahinaan ng lungsod ng Starfield, at hindi niya ito bibitawan. Bumantong hininga si Terence at ginamit ang kanyang lightning escape para bumalik sa lungsod at ayusin ang pormasayon. Panginoon ng lungsod, tipunin mo ang lahat ng eksperto sa lungsod upang ipagtanggol ang puwang sa pormasayon. Ginamit ni Terence ang kanyang purong enerhiya upang ipadala ang kanyang dagindong, na umalangaw-ngaw sa buong sirang Cloud City. Ang tatlong patuloy na pag-atake mula sa mga palaso ng demonyong bangkay ng bubuyog ay nagpalawak sa puwang sa pormasayon, at ang sumunod na pag-atake mula sa pangunahing puwersa ay lampas sa kakayahan ni Terence na hawakan. Hindi kinailangan ni Chadwick ang senyales ni Terence para bumalik agad, at agad siyang nagdepensiba. Lilinisin ko ang kadiliman ng mga mahiwagang halimaw malapit sa puwang, bilasan mo at ayusin mo. Sabi ni Chadwick at mabilis na ginamit ang kanyang teknik sa pakikipaglaban upang atakihin ang mga bubuyog parang bangkay ng mga demonyo na papasok. Kasabay nito, tinawag niya ang kanyang mga kasama, lahat, bigyang pansin ang inyong koordinasyon. Ito ang inyong mga pag-atake sa mga mahiwagang halimaw na nasa pagitan ng kadiliman at sumalakay ng sunod-sunod. Siguraduhing walang puwang sa inyong mga pag-atake. Medyo nakahinga ng maluwag si Terence. Malakas si Chadwick, at hindi rin mahina ang kanyang kakayahang mag-utos. Sa pakikipagtulungan ng mga nakatataas sa sirang Cloud City, napigilan pa rin nila ang mga atake mula sa puwang. Ang tanging dapat ipag-alala ay ang lakas ng depensa ng hanay ng mga tagapagtanggol. Dahil hindi ito kumpleto, wala pang ikasampung bahagi ng lakas ng depensa nito ang kaya nitong gamitin. Ang mga daga na kumakain ng araw at ang malademonyong bangkay ng mga bubuyog ay bumabalot sa buong pormasayon, umaatake mula sa lahat ng direksyon. Mahirap garantyahan na ang iba pang bahagi ng pormasayon ay hindi masisira. Master Lone Wolf, gaano pa katagal ang kailangan mo? May maitutulong ba ako? Hindi sumali si Biden sa defense team, ngunit lumapit siya kay Terence at bumulong. Bilang isang level 9 array master ng sirang Cloud City, sayang lang ang makipaglaban ng malapitan. Gayunpaman, dahil naroon si Terence, nasa alanganin si Biden. Wala siyang magawa tungkol sa array na in-upgrade ni Terence.
Nagkukumpuni man ito o nagkokontrol, maaari lamang siyang manood mula sa gilid ng walang gabay ni Terence. Walang ibang nagawa si Biden kundi ang bitawan ang kanyang mga sama ng loob at mga pukana at subukang magnakaw ng ilang kaalaman tungkol sa mga pormasayon mula kay Terence. Master Lee, dumating ka sa tamang oras. Magalang pa rin si Terence nang kausapin si Biden. Tutal, pareho naman sila ng sitwasyon ngayon. Gayunpaman, walang oras si Biden para maging masaya nang iabot ni Terence ang kamay niya sa kanya, mayroon ka bang mga watawat ng pormasayon? Malapit ko nang maubos ang mga iyon. Kamakailan lang ay binibigyang halaga ni Terence ang pag-iimbak ng mga formation flag, bumibili muna siya ng ilang kapaki-pakinabang na formation flag saan man siya magpunta, ngunit hindi pa rin niya kayang sayangin ang marami. Dahil nandito na ang sumpaman na Grandmaster na ito, medyo makapangyarihan na ang mga pormasayon ni Terence, at natural lang na kailangan niya ng maraming formation flags. Ang pag-upgrade ng Great Array ng sirang Cloud City ay nakakonsumo na ng maraming enerhiya, at ang pag-aayos ng nasira at inataking array ay parang walang katapusang hukay. Masyadong sayang ang paggamit ng mga high-level array flags, kaya dumating si Biden sa tamang oras. 6,739. Meron. Gamitin mo na lang. Medyo nalungkot si Biden, at mabilis na kumuha ng ilang array flags mula sa kanyang storage bag at iniabot ang mga ito kay Terence. Kung hindi pa sapat, pwede akong magpakuha ng iba. Itambak mo muna silang lahat sa lupa. Mag-usap tayo kung hindi pa sapat. Hindi man lang lumingon si Terence habang tinatapos niya ang kanyang sasabihin. Gamit ang isang kumpas ng kanyang kamay, nagpadala siya ng 12-dosenang mga bandila ng pormasayon sa kalangitan gamit ang kanyang purong chi, pinapanatili ang pagkonsumo ng puwang. Pinigilan ni Biden ang kanyang galit. Kung hindi lang dahil sa katotohanang hindi siya makakatakas dahil nawasak na ang sirang Cloud City, gusto niya talagang patayin si Terence. Matapos ilabas ang lahat ng array flags mula sa kanyang storage bag, hindi na nagsalita pa si Biden. Palihim niyang pinagmasdan ang teknik ni Terence, sinusubukang maghanap ng isang bagay na kapaki-pakinabang. Master Lone Wolf. Hindi na kayang tumagal ng depensibong pormasayon ng lungsod. Maaari mo bang dagdagan ang bilis? Ramdam ni Chadwick ang matinding pagyanig ng hanay. Hindi niya maiwasang lumingon at sumigaw kay Terence. Kasabay nito, handa na siyang tumakbo. Mahalaga ang Broken Cloud City, pero kapag hindi nila ito kayang ipagtanggol, uunahin ni Chadwick ang sarili niyang buhay. Dahil ang buong sirang Cloud City ang kanilang target, maaaring hindi maituon ng mga Dark Demon Beast ang kanilang atensyon sa kahit isang eksperto sa nawasak na dagat. Huwag kang maingay. Umungol si Terence, bigo. Noong nakaraang laban sa Broken City, halos umasa na lang siya sa sarili niya para mabawi ang pagkatalo. Sa pagkakataong ito, napakaraming taong tumulong sa kanya, pero ayaw pa rin niya itong gawin. Kahit na puro daga na kumakain ng araw at walang bangkay na bubuyog na demonyo ang naroon noong nakaraang pagkakataon, napakalaki pa rin ng agwat. Galit na galit si Chadwick at iniisip kung dapat ba niyang patayin agad si Terence. Hindi naman nila kayang hawakan ang sirang Cloud City, kaya mabuti pang asikasuhin na niya ang problema bago umalis. Master Lee, pumili ka agad ng lugar sa lungsod na madaling ipagtanggol at mahirap salakayin at maghanda ng mga pandepensang hanay hanggat maaari. Kung hindi ito kayang tiisin ng Grand Array ng lungsod, mayroon pa ring lugar na mapagtataguan sa huli. Nag-isip sandali si Terence at umorder ng Biden. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Biden. Kung hindi ito kayang tiisin ng hanay ng mga tagapagtanggol ng lungsod, gaano katagal kaya ang hanay ng mga tagapagtanggol na mabilis na inihanda? Kapag nakapasok na ang mga mahiwagang halimaw sa lungsod, kahit na nakapagtayo na sila ng level 9 defensive formation, malamang ay mabilis itong magugunaw. Naintindihan ito ni Terence, ngunit wala siyang magandang ideya. Master Lee, gawin mo ang sinasabi niya. Bahagyang kumunat ang noo ni Chadwick at tumango kay Biden. Kapag bumagsak na ang sirang Cloud City, kailangan pa rin niyang makatakas. Kung may makakatagal pa ng mas matagal, mas makabubuting maakit ang mga Dark Demon Beast ng mas matagal. Walang pagpipilian si Biden. Gaano man siya kalungkot kina Chadwick at Terence, wala na siyang magagawa ngayon. Ang magagawa na lang niya ay sundin ang sinabi sa kanya.
Tiningnan ni Terence ang nanginginig na depensa ng lungsod, iniisip ang lahat ng uri ng mga panlaban. Panginoon ng lungsod, natatakot ako na hindi tayo maaaring magpatuloy ng ganito. Kailangang may sumugod at ikalat ang kadiliman ng mga mahiwagang hayop malapit sa puwang sa Pormasayon. Dahil doon, tumigas ang mga mata ni Terence. Ako na ang bahala dito. Ang aking clone ay patuloy na mag-aayos ng Pormasayon. Pakiusap, patuloy na panatilihin ang depensa, Panginoon ng lungsod, at sa lahat. Lalaban ka mag-isa. Nagulat sina Chadwick at ang iba pa. Nag-iisang lumabas ng lungsod ang lalaking ito para lumaban. Naghahanap ba siya ng kamatayan? O nakita ba talaga niya na hindi maganda ang sitwasyon, kaya gusto niyang samantalahin ang pagkakataon para makatakas? Hindi masisisi si Chadwick sa ganitong pag-iisip, dahil ganoon din ang iniisip niya. Gayunpaman, naramdaman niya na ang pinakamagandang oras para sumugod ay pagkatapos masira ang depensa ng lungsod. Sa oras na iyon, ang atensyon ng mga Dark Demon Beast ay maililipat ng mga tao ng sirang Cloud City. Kung aalis siyang mag-isa sa lungsod, tiyak na magiging target siya ng mga mahiwagang halimaw ng kadiliman. Kung wala siyang pambihirang lakas, hahanap-hanapin niya lang ang kamatayan. Tama iyan. Natatakot ako na ito lang ang paraan para maayos ang protective array ng lungsod. Kapag naisara na ang array, baka hindi na ako makapasok sa lungsod sa tamang oras. Sa oras na iyon, ang sirang Cloud City ay aasa pa rin sa inyo para magdepensa. Bahagyang ngumiti si Terence at pinaandar ang libu-libong pagpapalit ng kahoy at kagubatan. Iniwan niya ang isa sa kanyang mga clone para ayusin ang Pormasayon at binati si Chadwick bago tumakbo palabas ng puwang. Mag-ingat ka. Natahimik sandali si Chadwick bago niya ikinuyom ang kanyang mga kamao kay Terence, na kasalukuyang nagmamadaling pumasok sa siwang. Pinatunayan ng mga katotohanan na talagang isinugol ni Terence ang kanyang buhay para sa sirang Cloud City at hindi niya sinusubukang makatakas. Nagdulot ito ng kakaibang pakiramdam kay Chadwick. Kung mamatay si Terence sa labas ng nito, hindi mag-aatubiling tawagin siyang bayani ni Chadwick. Siyempre, iyon ay kung ligtas pa rin ang sirang Cloud City. Sa katunayan, umaasa si Chadwick na mamamatay si Terence sa kamay ng mga madilim na demonyong halimaw, at magiging mas madali ang lahat. Hindi alam ni Terence na umaasa si Chadwick na mamatay siya, kung hindi ay tatamaan ng Super Peel Firebomb ang ulo ni Chadwick. Sumabog ang dalawang Super Alchemy Bomb sa labas ng formation, at kinontrol ni Terence ang direksyon at lakas ng pagsabog para hindi nito maapektuhan ang formation. Gayunpaman, nilinis nito ang lugar sa paligid ng puwang sa formation. Sinamantala ng clone ni Terence sa lungsod ang pagkakataong ito para bahagyang isara ang puwang. Ilang segundo na lang at maaaring maayos na niya ito ng tuluyan. Hindi pa natatapos ang pagsabog ng sumabog ang maliliit na talim ng hangin, si Terence ang nasa gitna. Mga pangil na humahati ng hangin, libong hiwa ng talam. Ang daga na kumakain ng araw at ang malademonyong bangkay na mga bubuyog ay tinangay ng bomba, at hindi sila nakalapit. Magaling. Ang ganda. Nagliwanag ang mga mata ni Chadwick habang naghihiyawan para kay Terence, sandali lang. Maaayos din natin agad ang butas sa Pormasayon. Sumanghal ang clone ni Terence. Konektado siya sa orihinal na katawan ni Terence, at alam niyang nasa ilalim ng matinding pressure ang orihinal na katawan ni Terence. Pero walang masyadong masabi ang clone ni Terence, inaatake na ang buong depensibong Pormasayon, at ilang segundo pa lang ang nakalipas simula magsimula ang laro, pero malapit na itong bumagsak. Bumuti na ang sitwasyon, pero hindi pa rin ito positibo. Sa isang banda, desperadong umaatake si Terence mula sa itaas, at sa kabilang banda, kailangan niyang laging bigyang pansin ang pagkukumpuni at pinsala ng Pormasayon. Kinakalkula niya ang oras na kakailanganin para magsara ang puwang, at isang sandali na lang ang mayroon siya para makabalik sa sirang Cloud City. Kung babalik siya ng masyadong maaga, lahat ng kanyang mga nakaraang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Kung babalik siya ng huli, hindi na siya makakabalik. Tumingin si Terence sa walang katapusang alon ng mga daga na lumulunok ng araw at mga bangkay ng demonyong bubuyog at nakaramdam ng sakit ng ulo. Kung hindi siya makakapasok sa sirang Cloud City, hindi magiging madali para sa kanya ang makatakas.
Pabigat ng pabigat ang pressure kay Terence, at kayanan niyang mag-multitask, nararating na niya ang kanyang limitasyon. Naku, nagkataon naman na nagkita tayo ulit. Mukhang masipag ka. Kailangan mo ba ng tulong? Ang lalaking may kulay abong sambrerong kawayan ay biglang lumitaw sa gilid ng daluyong na parang halimaw sa di kalayuan, at ang kanyang mapangutyang tawa ay malinaw na narinig sa gitna ng malakas na ingay. Kumusta? Kung kailangan mo ng tulong, magmakaawa ka sa akin. Kulay abong sambrero na kawayan. Paano mo nagawa iyon? Nabigla si Terence, talagang misteryoso ang gitna. Ang kulay abong sambrero ay nasa gilid ng alon ng halimaw, ngunit walang kahit isang daga na lumulunok ng araw o bangkay ng demonyong bubuyog ang sumalakay sa kanya. Ano ang maitutulong mo? Lahat tayo ay magkakampi, kaya hindi ako magiging tanga. Ano ang maitutulong ko? Nagkibit balikat ang lalaking nakasuot ng kulay abong sambrerong kawayan at dahan-daang naglakad papasok sa madilim na alon ng mahiwagang halimaw. 6,740. Gayunpaman, ang kakaiba ay ang parehong mga daga na kumakain ng araw at ang mga bangkay na demonyong bubuyog ay automatikong tumabi, na nagbigay daan sa malayang pagpasok ng nakaabong pigire. Nanigas ang balahibo ni Terence, hindi pa siya nakakita ng sinuman na malayang naglalakad sa gitna ng kumpol ng mga daga at bubuyog, maliban sa isang taong sinapian ng isang halimaw na dark demon. Maaari kayang ang lalaking nakasuot ng abuhing sombrero ay isa palang darkness magical beast. Kahit ang darkness magical beasts ay nasisipsip din ng sentro. Huwag kang masyadong mag-isip, isa akong purong tao, hindi isang hamak na nilalang na parang isang darkness magical beast. Tila nabasa ng lalaki ang nasa isip ni Terence habang inilalahad niya ang kanyang mga kamay. Wala siyang pakialam kung maniwala sa kanya si Terence o hindi. May nakita akong interesante pagkatapos ng aking pananaliksik. Alam mo, kailangan mo lang akong tanungin, at gagamitin ko ang aking mga natuklasan para matulungan ka. Bilang isang kakampi, maaari ka bang humingi pa? Bilang isang kakampi, hindi ba dapat ay tulungan mo ako ng walang kondisyon? Hirap na ibinuka ni Terence ang kanyang bibig. Masyado siyang na-pressure, at hindi siya kasing relax ng lalaking may kulay abong sombrero. Sa totoo lang, pinaghihinalaan kung mayroon kang hindi masabi na sekreto tungkol sa mahiwagang halimaw ng kadiliman. Hindi mo na kailangang magduda, tanggapin mo na lang na oo. Ano na? Tumawa ang lalaking may kulay abong sombrero at tumigil sa paglalakad. Tumayo siya sa gitna ng napakaraming daga at bubuyog. Sasabihin ko na ito sa huling pagkakataon, pakiusap. Nagngingit-ngit si Terence. Malapit ng tuluyang maayos ang butas sa ibaba, at kung hindi siya papasok ngayon, wala siyang pagkakataong bumalik sa lungsod ng Cloudbreak. Ngunit sa harap ng kakaibang kulay abong sambrerong kawayan, gustong malaman ni Terence kung paano niya ito nagawa. Sige, dahil ayaw mo nang magmakaawa sa akin, aalis na ako. Nagkibit balikat ang lalaking nakasuot ng kulay abong sambrerong kawayan, tumalikod, at dahan-daang naglakad pabalik. Nagpatuloy siya, sa katunayan, hindi naman masama para sa amin kung mamatay ka sa kamay ng halimaw na demonyo ng kadiliman, kaya hindi kita pipigilan kung gusto mong mamatay. Kung hindi ka mamamatay, sana ay magkita tayong muli balang araw. Tumigil ka. Umungol si Terence, at ang thousand blade slash na malapit ng maglaho ay biglang sumabog, dahilan para bahagyang mapa-atres ang mga nakapalibot na dark beast. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang lightning escape technique at agad na umalis sa kanyang orihinal na posisyon. Halos sabay na nagsara ang puwang sa hanay. Ang depensibong patong ng buong hanay ng proteksyon ng lungsod ay nagliwanag ng maliwanag, at ang lakas ng depensa nito ay tumaas ng halos 10 beses sa isang iglap. Ang mapanganib na sitwasyon na dating nasa bingit ng pagbagsak ay agad na nabaligtad. Maraming clone ni Terence ang lungsod ng Starfield. Hanggat hindi nababaliw sina Chadwick at ang iba pa at hindi papatayin ang lahat ng clone ni Terence, ang City Protection Formation ay tatagal ng matagal sa ilalim ng mga atake ng mga Dark Demon Beast. May iba ka pa bang gustong sabihin? Humarap ang lalaking nakasuot ng abuhing sombrero kay Terence. Paano mo nagawang baliwalain ka ng Dark Demon Beast? Hindi nagaksaya ng oras si Terence at tinitigan ang lalaki ng may determinadong tingin, at saka, paano mo naman gustong magmakaawa ako sa iyo?
Ang dami mong tanong. Tumawa at umiling ang lalaking nakasuot ng kulay abong sambrerong kawayan. Bahagyang umugoy ang belo sa sambrerong kawayan na parang mga alon ng tubig. Hindi ko sasagutin ang tanong mo kanina. Alam mo kung anong klaseng kakampi tayo. Sa totoo lang, sa tingin ko ay mabuti para sa iyo na mamatay dito. Tinaas ni Terence ang isang kilay habang hinihigpitan ang hawak sa itim na butil. Napakalakas ng lalaking nakasuot ng abuhing sombrero, at hindi naglakas loob si Terence na maging pabaya. Kung walang kahangahangang taktika, hindi basta-basta ilalagay ni Terence ang sarili niya sa isang hindi inaasahang sitwasyon. Bagamat paulit-ulit na sinasabi ng lalaki na isa siyang kakampi, totoo naman ang sinabi niya, alam ng lahat ang nangyayari sa Central at sa alliance ni Terence. Kung may pagkakataong patayin ang kabilang panig, walang magpapakita ng awa. Ang dahilan kung bakit hindi na lang dinagdagan ng problema ng lalaking nakaabong sombrero ay malamang dahil may iba pa siyang plano. Kung mamamatay rito, sa tingin ko ay maganda rin iyon. Ngumiti si Terence ng mapanokso. Medyo abala ang lahat. Tigilan na natin ang kalokohan at pag-usapan na natin ang problema ng paghingi ng tulong. Hindi ka ba marunong magmakaawa? Kung handa kang lumuhad at dilaan ang aking mga bote, hindi ako tatutol. Tumawa ang lalaking may kulay abong sambrerong kawayan at ikinumpas ang kanyang kamay. Kalimutan mo na yan, kung talagang lumuhad ka at nagmakaawa sa akin, maghahinala pa ako na peke itong si Terence. Malamig na napangiti si Terence at hindi nagsalita. Ang itim na butil sa kanyang kamay ay handa nang gamitin anumang oras. Sa kabilang banda, ang espiritu ni Terence ay naghahanap ng anumang abnormalidad sa loob ng 2 metrong radius na ito, ngunit wala siyang makitang espesyal kahit gaano pa siya maghanap. Bakit iniwasan ng kayeg ng mga daga at bubuyog ang kulay abong sambrerong kawayan? Kakaiba talaga. Sige, hindi ako makikipag-usap sa'yo ng walang katuturang bagay. Didiretso na ako sa punto. Bahagyang itinuwid ng lalaking may kulay abong sambrerong kawayan ang kanyang likod, at agad na nagbago ang kanyang buong aura. Para siyang isang matalas na espada na nakabunot, na nagpapakita ng talas nito. May naiisip akong paraan para harapin ang Darkness Demon Beast, pero pagkatapos nito, dapat kang sumuko ng walang kondisyon. Ang pagpatay kay Terence ay matagal ng pangarap ng Central, ngunit ang isang patay na si Terence ay magdudulot sa kanila ng maraming problema. Ang isang buhay na si Terence na sumuko ay magdudulot sa kanila ng napakalaking benepisyo. Hindi nakakapagtaka na hindi kumilos ang lalaking may kulay abong sombrero. Sinusubukan niyang manghuli ng malaking isda gamit ang mahabang PC. Ha! Bakit ako susuko ng walang kondisyon? Hindi lang ako ang tina-target ng mga mahiwagang halimaw ng kadiliman, kaya ano ang mapapala ko kung mapupuksa mo sila? Walang pakialam na sabi ni Terence. Hindi siya makapagpakita ng anumang pag-aalinlangan sa ganitong pagkakataon, kahit na talagang natutokso siya. Sasabihin mo ba na ang rat tide at ang mga bubuyog ay nasa ilalim ng iyong kontrol? Kung hindi ako susuko, tuluyan mong wawasakin ang lupang pinabayaan. Hindi, malayo pa ako sa pagkontrol sa rat tide at sa mga bubuyog. Hindi sulit banggitin ang mga mababang antas na mahiwagang halimaw na ito. Sinabi mong gusto mong sirain ang buong inabandunang lupain. Ngayong nabanggit mo na, medyo interesado na ako. Halatang sinasadya ng lalaking may kulay abong sombrero na pukawin si Terence, pero nang makitang walang reaksyon si Terence, hindi na niya itinuloy at binago na lang ang usapan, huwag na nating pag-usapan ang mga walang kwentang bagay na yan. Pag-isipan mo pa. Kontakin mo ako kung may kailangan ka. Alam ni Terence na aalis na ang lalaki, at gusto niya itong pigilan at alamin kung paano nito naaapektuhan ang mga daga at bubuyog. Pero alam din ni Terence na maliban kung gagamitin niya ang itim na butil para patayin ito sa isang atake lang, walang paraan para manalo siya laban sa lalaking nakaabong sombrero. Hindi kayang patayin ni Terence ang lalaki hanggat hindi niya nalalaman kung ano ang kaya nitong gawin. Malamig lamang ang kanyang tingin habang lumilingon ang lalaki. Dahil magkakampi tayo, tutulungan kita sa pamamagitan ng isang maliit na pabor sa pagkakataong ito. Aakayin ko ang rat tide at ang mga bubuyog palayo, at may utang ka sa akin na pabor. Paano? Hindi agad umalis ang lalaki pagkatapos tumalikod, ang kanyang likod ay nakaharap kay Terence.
Walang problema, tatanggapin ko ang pabor na ito. Sa hinaharap basta't ito ay isang bagay na kaya kong gawin at hindi labag sa puso ko, ibabalik ko ang pabor na iyon. Hindi na nagatubili si Terence sa pagkakataong ito. Bagamat naayos na ang City Protection Formation ng sirang Cloud City, dumanas ito ng malaking pinsala at nasira ang pundasyon nito. Medyo malaki rin ang konsumo ng Spirit Jade, at hindi niya alam kung gaano ito katagal tatagal. Bukod pa riyan, gusto ring makita ni Terence kung ano ang magagawa ng lalaking may sombrero, at kung paano niya maaakit ang grupo palayo. Hindi kalakihan ang halaga ng isang pabor. Sige, kung ganoon ay maayos na. Hindi lumingon ang lalaking nakasuot ng kulay abong sombrerong kawayan. Tumawa siya at dahan-daang naglakad palayo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.